My Pride. By the way, nakakuha natin yung lineup. It's Jungle Joy, and then Roam Gatot Kacha, and then Matilda mid. Ang medyo nakakabother dito, if ikaw yung Hayabusa, magdamag kang susundan nung Gatot saka Matilda. Oo. Hindi ka na pagbibigyan. And knowing Super Friends pa, na kaya naman niya i-dominate yung mid-river mag-isa, okay lang. Sige, Spider-Miles, malaya ka nang lumipad sa kung saan magugustuhin. Pero quick update din naman sa kabilang stream sa mga nagtatanong. On the verge na po ang Aurora of winning game number 3. 15-1 po ang score in 10 minutes. Nasa base na po sila pero okay. Pinakilig lang naman. Back tayo dito sa Fnatic Onyx versus Rift Esports. Pinakilig lang naman. Pinakilig lang. Hindi naman na kumaga yung game 1 check ping yun. Hindi nila mahawakan yung export ko. Ayun na. Sinusundan lang magdamag. Kailangan tatluhin apatin ng Rift Esports yung Gatot Kacha para lang masagot nila revitalize. And yung damage di ata! Oy, grabe! Dalawa kasi! Ang daya nito, men! Dalawa revitalize, may shield pero Matilda. Pwede pa sila mag-dash out just in case. Oh my goodness! Ang daya nito. Sustain! Pag medyo low na, dash out. Tapos amplified pa yung shield na binibigay kasi may revitalize. Oh my god. The tactical advantage. The tactical advantage of the Super Family. Wow, dalawang revitalize. Akala mo nabibigyan ni Spider-Man. 4 yun na heroes ng Rift Esports. But still, Fnatic Onyx was able to turn things around with 3 heroes lang. At nakaisa pa sila kay Loshan QT. Ideally, yung tankiest hero ng Rift Esports with the high loss. And again, with the space created by Fnatic Onyx, masaya ang buhay ni Kelra dito sa gold lane. So, ayaw pa uwiin, ayaw pa pauwiin si FMM mo. Wala, magle-level 4 si Kelra. Tapos iiwan niya tong lane na to, pupunta siya ng mid, sasama siya sa turtle fight. Or actually, pwede niyang platuhan. Pwede. Actually, marami siyang possibility na pwede gawin kasi again, may Matilda sila eh. So, madali mag-double lane yung Claude later on. Pero here comes the Electrify blow coming in from Kirk, forcing out the brutal manipulation. Okay. Kirk, mamamatay ba? Okay. Enough naman yung shadow kill para mapatay si Kirk dito. Pero took everything, real world, plus yung shadow kill. Walang threat sa Claude whatsoever. Willing magpakamatay yung Fnatic Onyx kasi nagawa naman na ni Kirk yung trabaho niya. And si King Kong, magnanakaw na naman ng mga resources. Actually, hindi naman nakuhaan yung Hayabusa. But still, fact remains is untouched yung Claude dito. Grabe, 1 full level gap. Ito yung mga moments na ma-realize mo na, teka, mid pala yung Matilda. Masakit yung mga pailaw niya. Oo. By the way, panalo na yung Aurora, guys. Panalo na yung Aurora. Okay. Yung mga nagko-comment dyan nung game number 1, ang tawag doon ay practice lang. Ang tawag doon ay check ping. Oo. Boy, Kirk. Okay. Dead lane pa rin naman doon yung XP lane na hindi pa yun makakapagpatayan pero parang umulti si Bear. Umulti yung Edith. Nag-temporal rain nga siya ng King Kong. Ay, grabe, free-naker niya. Kaya niya kasing patayin. Kado? Oh, one more hit. Ay, tumama! Masakit. Yun lang. May namatay sa baba. Yung tipong kahit matalo sila dito, okay lang dahil napahirapan daw naman din nila si Kelra. Pero again, yung quick response na ginagawa ngayon ni Super Friends Shaw Spider-Miles, making sure ma-zone out yung Rift Esports doon sa gold lane para hindi na sila makaulit ng kill onto Kelra as King Kong works on the second turtle. Makukuha nga niya ito uncontested. So far, ayun na, yung manggugulo na naman si King Kong, mangangagaw na naman ng jungle creeps habang si Super Friends, ang sakit ng Matilda! Napakasakit, Kuya Eddie. Magic build eh. Tapos mas maraming pera. Tapos madaya dyan, mas makapal yung shield. Tapos mas kakapal yan sa revitalize. Lalo lang lalala tong Matilda Phosphor na to. Lalo lang mararamdaman ng Rift Esports yung kasamaan ni Super Prince. More magic damage Nabantayan yung lane ni Kilre. Oo. Okay, si King Kong nangagaw na naman ng orange buff dito. Oy, may pumasok! AOG coming in from Spider-Miles, pero ang unang pupuruhan dito ay si Kirk. Here comes the revitalize from Spider-Miles and a save for the guiding wind for Super Friends. So nakahanap na naman ng trade ng Rift Esports. Pero ang problema, sasalubungin natin sila ni King Kong dito. Ito na nga yung Circling Eagle coming in from Super Friends. At yung Super Family, parang sila pa nga ata ang delikado dito dahil Rift Esports sama-samang lumalaban at makakaisa na naman. King Kong will fall down. Wala pa, kulang pa yung damage sila. Hindi pa online yung Claude tsaka yung Joy. And na-heal din kasi ng
ni Lucian QT lahat ng damage output ng Fnatic Onyx just with one Revitalize. Baga na may mitigate dito yung presence ng mga heroes ng Fnatic Onyx. Pero surprisingly, lamang pa rin sila sa gold. Oo nga eh. Actually, prior to that clash, yung bago makapatay ng Rift Esports, almost 2k na yung gold lead ng Fnatic Onyx, parang nasa 1.5k. Orasan kasi ang bilis lang mag-clear ni King Kong doon sa top lane. Oh, another one. Kevs one. Shadow. Shadow out instead. Ayaw niyang labanan yung Joy. Oh, si Bear. Si Bear naku po naipit. Doon sa loob ng teritoryo ng Fnatic Onyx. Ginamit niya reload manipulation pero napakancel siya dahil si Kirk ay pumasok with the Electa Final Blow. Revitalize mula dito kay Benedetta. Shadow kill ginamit na ni Hayabusa. Pero makakalabas pa rin naman. Si FMM pati na si Kevs 1. Kelta goes down. King Kong. Asan yung ultimate? Asan yung sayaw? Wala siyang aabutan dito. Melon. Meron pa ba siyang flicker? Meron pa. Hindi pa nga ginagamit, lumabas pa rin. Nakalabas pa rin ng Rift Esports and Fnatic Onyx. Niya para if ever pumunta si King Kong sa backline with the electrifying beats, may takas siya. Munti ka na siya may saan doon ni King Kong eh, pero dahil may flicker pa siya nun, nakatakas pa siya. Here comes the Wiki Shadow kill. Kevs 1 finally nakakalaro na, makakaisa on to Super Friends. And the Rift Esports all of a sudden, na-equalize na nila yung economy at sila pa nga ang may hawak dito ng First Lord. Yep. Kulang pa talaga. Na-mitigate talaga ng Kangilos yung damage output ng Fnatic Onyx. Kelra, hindi siya makapasok dito. Bear zoning him out, hindi makaka-retry si Kikong. Malayo pa yung Joy. And Kevs 1 secures the Lord for Rift Esports. Melon nag-flicker out na like the final ball ginamit na ni Kirk, pero grabe yung pag-dodge ni Melon dito. Reload manipulation, patay na si FMM. And susunod na rin si Lucian QT. Here comes Kelra with the blazing duet. Patay na si Kirk and patay na rin si Eve dito. Melon goes down. Kevs 1, kumabit ba Shadow? Hindi. King Kong makakalabas pa rin. A 3-4-2 trade for Fnatic Onyx, but Rift Esports na-secure nila yung Lord. So kahit pa paano ay naghanap talaga ng play yung Fnatic Onyx na hindi pwede basta-basta makakuha ang Rift Esports ng Lord ng walang kapalit. Ang ganda na naging call nila doon na sumugod. Started up with the AOG coming in from Spider Miles and King Kong just going for the backline defense of Rift Esports doon. Kaya naman sa play na ginawa ng Fnatic Onyx, hindi na-utilize ng Rift Esports yung Lord na nakuha nila. Vision. Yan ang kanyang goal sa buhay. Ay makapag-provide ng vision para kay Kelra. Sabagay, Tank Benedetta din naman siya. Ito na. Oh, Prince. Okay, pinasok na ni Friends. AOG, walang tatamaan doon. FMM na paggamit ng Zaman Force pero parang nahiwalay ata si FMM tsaka si Bear sa Rift Esports dahil pinasok na nga sila ng Fnatic Onyx. PH Kirk with a revitalize. Nandun yung real manipulation pero off angle. Wala silang tatamaan. Here comes Kevs 1. Hindi na nga nag-win shadow kill pero ginamit na nila lahat at sumusugod na ulit ang Fnatic Onyx PH to bring down Bear. Grabe yung micro-mechanics na pinakita doon ng Fnatic Onyx. Kevs 1 gusto maka-wiki shadow kill pero parang Super Friends mabuhay pa rin naman dito. Here comes King Kong at na-stun siya ni Lucian QT. Electrifying beats para mapatumba si Kevs 1. Walang shadow! And the Beast King Kong secures another kill. Nako, ayan na. Nagsisimula na. Nararamdaman na talaga ng Rift Esports. Parang kulang na yung kanilang sustain. Kulang na yung revitalize ni Lucian QT. Kahit yung kay King Kong bumabakat na. Only dash pa. Ito, cancel lang yung real world manipulation ni Melon. Kanina pa niya ginagawa yon. Hindi makaharap ng tamang pwesto yung Eve ng Rift Esports. Shadow mula kay Kevs 1. Ginamit na yung shadow kill. Super Friends sustaining with the shield. Napagamit yung ultimate pero na-cancel. Yung dash out. Real world manipulation nilabas na. Super Friends tinanggap niya na yung kapalaran niya. Patay na siya. Pero yung Lord sa may top lane, walang real world manipulation. May wave pa na pwedeng gamitin dito yung Fnatic Onyx. Ang tanong ay gagamitin ba nila? Walang real world manipulation. Walang wiki shadow kill. Rift Esports making quick work of the Lord up top dito at Fnatic Onyx. Ang signal nila is to back away. Hindi mo na sila mag-overextend doon. Wala silang nakuwang inhibitor turret. Ayaw nilang bigyan ng magandang posisyon ng Fnatic Onyx Philippines coming into this Lord. So Rift Esports unti-unting umaangat na. Pero alam nila na ang layo ni Kevs 1 kaya naman binbursta ng Fnatic Onyx ang Lord na ito at makukuha nga ni King Kong ang Lord. Here comes the counter engage coming in from Rift Esports pero si Kelra medyo masakit. Maski si Lucian QT. Napapalayo ngayon. AOG kumonekta sa dalawa. Kelra hindi pa nga kinakasakan niyang blazing duet pero hindi na kailangan dahil basic attack lamang ay sapat na para patumbayin sila Lucian QT dito. Kelra BMI out dito na si FMM with the Zaman Force in. Kirk quite low dito. Kelra pumasok with the blazing duet plus the Winter Crown play. Makakaisa pa nga si Gold Standard. Kapalit naman ang kanyang buhay. Si Melon makakaisa pero pinaghiganti siya ng Fnatic Onyx Philippines. Lucian QT na lamang at Kevs 1 ang natitira. Grabe yung play na yun. Hinintay niya yung huling dash
ng Harit bago siya bumalik sa kanyang BMI. And again, tulad nga nasabi mo, Blazing Duet with the Winter Crown, hindi mahawakan ni FMM yung Claude dito ni Kelra. Hindi na kailangan ng win chance. Sabi niya, Winter Crown na lang, tatayuan ko lahat ng yan sa gitna ng Rift Esports. And tatlo yung buhay dito. Napatay pa si Games1! Napaka-update ni King Kong. And bumagsak na yung Hayabusa. Dalawa na lang yung buhay dito sa side ng Rift Esports. May Lord na babagsak dito sa bottom lane. 6 seconds para kay FMM, 10 seconds para kay Melon. Pero basag na lahat ng outer towers ng Rift Esports. Kaya bang i-into ng Fnatic Onyx? Wala pa si Kelra. Pero si King Kong and the rest of the Super Family nandito pa rin habang Rift Esports, isa-isa na silang nagre-respawn. Talagang binaburst down nila yung Lord dito. Fnatic Onyx Philippines, Kelra nag-respawn na, nasa mid lane na, malapit na makaabot. It's gonna be a 5-on-5 pag si Kevzone nakaka-respawn dito. And si King Kong doon sa backline na force out yung Zaman Force, FMM. Look at Kirk with the Electro Final Blow, nag-sidestep, pero eto na si Lucian Cutie with a Glorious Pathway. Super Friends, napapalayo kasama ang members ng Fnatic Onyx. Real World Manipulation, kinasa na Kelra, napakatapang nag-Blazing Duet pa rin sa harap ng apat. And a successful defense pa rin for Rift Esports. Pero ang problema, Grabe. wala na silang Torre. Para hindi na naman ma-utilize ng Fnatic Onyx yung Lord nila to end the game. Pero para magta-try pa rin nata sila Midnight. They have the angle, makasip yung Hayabusa, aabot ba? Shadow, red Whoa! lane, ako na-edit! Hahabulin to ng Fnatic Onyx Philippines, patayin na si Bear. Patayin na yung Edit, one down. For the side of Rift Esports, pwede na pilitin yung loob ng base. Fnatic Onyx, meron pa silang mga ultimates dito, online pa rin naman. Yung Blazing Duet, may Real World Manipulation pa, however, lalabas na yung minion waves dito ng Rift Esports, it's a Lord Wave. Kailangan mag-clear ng Fnatic Onyx. So hindi sila makakapasok sa loob ng base ng Rift Esports, hindi naka-retry si King Kong. And again, mukhang mabubuhay pa ang Rift Esports. One more chance to defend their base. Pero si Kelra, nililinis niya na yung Lord sa may top lane. Makakapal pa rin naman yung mga minion waves na lalabas mula sa base ng Rift Esports. Grabe! Yung performance ni Bear and the Lucian Cutie doon. Leading the charge for Rift Esports to steal away a Lord from Fnatic Onyx Philippines. Problema, kahit makuha nila yung Lord, mukhang kaya mag-defend ng Rift Esports sa loob ng base nila. So maybe look for the Lord turn. Kung saan ibibait mo yung Lord, hayaan mong mag-contest ng Rift Esports tapos habulin nila ng 5v5 engagement. Pero depende pa rin yan sa execution dito ng Rift Esports kung kukontest sila sa next Lord o hindi. 40 seconds bago mag-spawn yung Lord for Fnatic Onyx. Lahat ng waves nakatulak, full item naman na. Itong magkabilang side na to, so hindi na nagmamatter kung bibigyan mo ng gold o hindi. I mean, malaking factor pa rin naman yung mga item swaps na pwede mangyari. But for Fnatic Onyx, ang pinaka-importante na lang dito is to maintain the vision and keep Rift Esports inside of their own base. Oo. Keep them at bay. Agawan ng major resources ng buffs ang Rift Esports. Pero patiently waiting sila dito. Gusto talaga nila makahanap ng pick-off, pero Spider-Mask, good check brush doon. Unti-unting nakakalabas ang Rift Esports sa top lane tsaka sa middle lane, pero ang problema si Kirk nandoon sa bottom lane. Gumagawa ng potential split push, forcing FMM to react. Lord Dance for Fnatic Onyx and Rift Esports. Nandito yung Hayabusa. May hawak bang purple to? Wala ata eh. No? Wala, inagaw Wala. lahat. Inagaw. Ayun, parang binibait na nga ng Fnatic Onyx yung Rift Esports sa pumasok. Baka mag-turn sila dito. They're capable of doing so. Kirk, hinahabol ni FMM dito pero pumasok na si Super Prince Bear! Caught off guard! And tinamaan siya dito ni Matilda. King Kong on the backline, however, Winter Crown ginamit na rin para di siya tamaan ng Shadow Kill. Ay patawag the Guardian, nilapag na rin Miles. Revitalize! Pero mapapatay pa rin sa FMM, flicker out, Zaman Force, Super Prince, yung damage output ni Harid, pero mapapatay pa rin nila sa FMM. Kelra! Pero look at Kelra on the backside! Nag-aaharap siya ng endgame angle dito! And mapapatay pa din na si King Kong. Pero wala nang buhay dito si Kevz1. And Kelra looking for the final push. The final play from Fnatic Onyx Philippines. Pero mauubos pa yung minion wave nila. Hawak pa rin yung Lucian Cutie, yung minion wave sa labas ng base ng Rift Esports. Pero correct nakaharap ng dalawang cannon dito. They're looking for the endgame. And they are able to do it. Fnatic Onyx takes game number 2. It took them quite a while to bring down Rift Esports. But still, the Super Family gets the job done with a beautiful macro performance